Ang mensahe ko natin ay pinamagatan ko hong YOLO. Alam niyo ba yung YOLO? Kasi po ang ibig sabihin ng YOLO ay you only live once. Okay? Ako na yung yan at ang sinasabi dyan, minsan ka lang mabuhay. Pwede mo pakitingnan ng katabi mo. Minsan lang yan mabubuhay. Tama ba? Minsan lang. Pag sinabing minsan, ibig sabihin dadaan lang yan. Tanong. Okay, tanong. Alam mo ba, minsan ka lamang mabubuhay at dadaan sa mundong ito. Minsan lang. Ibig sabihin nyo, parang kung andito ka ngayon, pasensya na sa mga maedad ng mga magulang. Kung isinilang ka dito, kung ikaw ay magulang, possible nandun ka na. Sa banda paroon. Pero lahat ng dinaanan mo, possible madaanan namin. Pero ang buhay ng isang tao mo ay, ano lang mo, dumadaan lang sa sanlibutan ito. Minsan ka lamang mabuhay at dadaan sa mundong ito. Ngayon sana ma-appreciate mo yung buhay na meron ka ngayon dahil minsan lang yan darating sa iyo. Okay? Minsan ka lamang mabubuhay at dadaan sa mundong ito. Maniwala ka, minsan lang. Pangalawa, sabi dito, gayon din naman, minsan ka lamang din mamamatay para hukuman. Ito yung dalawang bagay na nakadistinct sa tao. Itinakda to ng Diyos. Pero good thing, mamaya, himayin natin, may makikita tayong napakagandang imahe. Okay, pero may exemption. Sabi dito ho, mapalad ka kapag napasama ka sa mga kukunin ng Panginoon ng buhay. Sino dito ang gusto ma-rapture? Amen. Di ba gusto natin lahat yun? Pwede ba kayo na? Ayaw ng iba kasi ang iba hindi natin kasama, wala dito sa church. Hindi naman nangako ang Panginoon na yung nagsimba lang ang ma-rapture. Tama? Ang sabi ng Panginoon, ang makukuha niya, in just twinkle of an eye, sa isang kisap mata, kaya ng Diyos kunin ng mga nakahanda. Kung andito ka ngayon na nagsisimba, pero hindi ka handa, hindi rin kasama. Ang tanong, handa ka ba? Okay? Okay. 1 Thessalonica chapter 4 verse 17, ito ang sabi, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap, kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon. Ito ho yung magandang blessed hope natin. Mayroong rapture. Yung rapture ay hindi katulad ng second coming, magkaiba ho yun. Magkaiba ho yung pangalawang pagpunta ng Panginoon sa sanlibutan at saka yung rapture. Kasi yung rapture, si Jesus ho ang mag-aantay sa atin sa alapaap. Grabe. Alam niyo, parang sa movie niyo lang napapanood to, no? Yung nagmi-meet yung parang, andun yung hero, tapos pupunta dito yung mga nagmi-meet doon sa kalapaap, sa ulap. Pero mangyayari yan. According sa Bible, mangyayari ho yan. Iipunin ng Diyos yung mga binuhay niya, at iipunin din ng Panginoon yung mga buhay na kukunin niya. Okay? Sabi dito, sa gayon, makakapiling natin siya pagpakailanman. Yan yung rapture. Okay? Tuloy na natin. Okay, so yung bagay na yan, minsan na tayo mabuhay, minsan na tayo mamatay, at praise the Lord, kung tayo kukunin ng Panginoon ng buhay, napaka-bless naman natin. Sana. Diba? Lord, pwede bang, kaya lang, kung mag-pray ka ng ganito, sa totoo lang mo, marami mo pang maiiwan sa pamilya natin. Kung ngayon, mangyayari to. Possible may isang pamilya, malulungkot siya, isa o dalawa niyang anak, hindi makakasama. Possible, isa sa angkan niya, hindi makasama yung kalahati. So, nandun tayo. Kaya nga sabi ng mga tao, sa tagal lang nangako ang Panginoon na babalik, hanggang ngayon hindi pa siya nabalik. Ang daming mga tao galit kay Jesus. Kasi sa tagal na daw na nangako ng Panginoon na babalik siya, hanggang ngayon hindi pa. Ang sabi ni Pedro, hindi pa siya bumabalik dahil sa katigasan ng ulo nyo. Pag hindi na matitigas ang ulo nyo, babalik na siya. Dahil kapag naabutan kayo ng Diyos na matitigas ang ulo, may iiwan kayo. Ano mo nakakadlang kaya di pa bumabalik si Jesus? Dahil mo saan? Sa awa. Dahil sa pag-ibig at pasensya pa rin ng Diyos sa mga tao hong matitigas pa rin ang ulo. Ay purihin ng Panginoon kung ganito ho, kung tayo lang ho, ganito lang quantity ang hinahanap ng Diyos na para bumalik siya, malamang ho, ngayon, babalik na sila. Kaya lang ho, hindi natin pinag-uusapan dito isang barangay. Hindi natin pinag-uusapan isang pamilya. Ang pinag-uusapan natin isang mundo. Buong mundo. Gano'ng karami ang tao? 8 billion. Hebrews chapter 9 verse 27, and just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Isang beses ka lang mamamatay at isang beses ka lang mabubuhay, ngayon ayusin natin kung ano yung ating gagawin sa buhay na meron ka. Hindi tayo yung mga tao mo na, isang beses lang ako mabubuhay, itutodo ko na. Ano itutodo mo? Magpapakamundo na ako. Hindi mo alam yung pagpapakamundo mo, mayroon niyang consequence sa atin.
Sa Hebrews chapter 9 verse 27, yung footnote po nito, commentary, ito ang sabi. Yung word po na appointed to thy ones, okay, ano ibig sabihin? Yung word na appointed, katumba siya ng salitang destined, itinakda. Okay? Every person has only one life before facing eternal judgment. May isa lang buhay tayo ho. Sa totoo lang, may isang buhay lang tayo. Na pag nawala ang buhay na to, ang kasunod na ho, haharap na tayo sa hukom. Sino hukom? Si Jesus. At praise the Lord, pag ikaw ay isang Kristiyano, mananampalataya ni Yesu Kristo, yung hukom, kakampi mo. Praise the Lord na tayo dyan. Pag kakampi mo ba ang hukom, paparusahan ka, hindi. Absuelto ka. Isang ngipin mo lang. Isang ipat lang na mata mo. Sabi ni Lord, pasok. Wala nang daming kasi bakit nandun si Jesus sa puso mo? Amen? May connection ka dun sa hukom. Paano kaya yung mga wala man lang ka-connection sa hukom? Palapit pa lang sila, alam na ng hukom kung ano yung hatol niya. Alam niyo bang hindi na tayo hahatulan ng Diyos? Kung ikaw talaga ay lingkod ng Panginoon, ikaw talaga ay mananampalataya ng Panginoon, dire-diretso ko na saan man. Saan man i-destin ka ng Diyos pumunta. Langit. Okay? Sabi dito ho, before facing eternal judgment, this rejects the idea of reincarnation. Post muna tayo sa word ng reincarnation. Yung reincarnation ho, baka ho hindi nyo nadaanan to, ito ho ay pananampalataya ng mga Buddhist, mga Hindu. Ang word na reincarnation, tingnan natin sa dictionary. For the sake lang ho na magkaroon tayo ng idea. So dalawa ho yan, reincarnation saka incarnation. Yung word na reincarnation, the rebirth of a soul in a new body. Ito yung pagkapanganak na muli ng isang kaluluwa sa isang katawan. Hindi natin ito pinaniniwalaan. Ito ho pinaniniwalaan ito ng mga Buddhist, ng mga Hindu, na kapag ikaw ay gumawa ng mabuti at namatay ka, maisisilang ka muli sa mas magandang katawan. May ganun silang kaisipan sa reincarnation. Hindi tayo pumapayag dito. Hindi ho ito theology ng mga Christian. So, sa reincarnation, ito ho ay yung belief na hindi natin kiniklaim at hindi natin tanggap. Dahil bakit po pag namatay ang isang tao, hindi na siya po isisilang na magbuli, bagkus ho, may nakaprepare na sa kanila. Mga kapatid, may nakaprepare na sa iyo. Mamaya babasahin ko po. Incarnation. A person who embodies in the flesh a deity, spirit, or abstract quality. Okay, ito ho nangyari kay Jesus Christ. Yung nagkatawang tao si Jesus Christ, ang tawag po natin dyan, incarnation. Okay, nag-incarnate si Jesus Christ. Siya ho na Diyos, nagkatawang tao, then ang claim doon, ang tawag doon ho, incarnation. Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, alam ni Jesus Christ kung ano ang pakiramdam. Kung ano yung nararamdaman mo dahil minsan di siya nagutom. Amen ho ba? Naranasan din ni Jesus Christ na ano ho, iwanan. Saan nyo sa Bible nabasa na umiyak si Jesus? Saan? Sa Juan. Ba't siya umiyak? Tinanong ng iba, bakit umiyak si Jesus Christ? Isa lang ibig sabihin niyan, tao siya. May pakiramdam. Yes, lumuha siya dahil talagang tao siya. Pero pagdating niya dun sa tomb, ano pinakita niya? Diyos siya. Bumubuhay ng patay. Kaya bang bumuhay ng patay ng tao? Hindi ho. Diyos lang ang bumubuhay ng patay. Okay, tuloy natin. Okay, nadaanan lang po natin yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mabuting balita. 1 Corinto chapter 15 verse 40, may mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Good news. Anong katawan meron ka ngayon? Katawang panlupa yung katawan mo. Kasi bakit? Katawang panlupa kasi tagalupa ka pa. Huwag ka na magtaka kung bakit, Pastor, bakit kaya ganitong katawan ko? Parang compose siya ng mga pareho. Alam niyo ba? Lumipas lang, halimbawa, tulad niya ng kinento ko sa inyo kanina, 4 na araw, 1 buwan, puntahan mo, balikan mo yung patay, lupa na siya. Yung katawan, dahil compose sa lupa, gawa sa lupa, ginawa ng Diyos galing sa lupa, babalik sa lupa. Ganon kagaling ang Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, may mga katawang panlangit, it means may prepare na ang Diyos na katawan ko at katawan mo. So the moment na umalis ka sa sanlibutan ito, may katawan na nakantay sa iyo. Katawan ng panlangit. Mas maganda kaya yun? Tingnan natin. Iba ang kagandahan ng panlupa at iba ang kagandahan ng panlangit. Ito yung sabi ko, excited ako. Kasi itong panlangit walang dungis. Walang kulubot. Walang tagyawat. Walang sugat. Wala itong kapintasan. Ang katawang panlangit, perfecto. Kagaya ng katawan ni Kristo. Ang
Ang tawag natin sa ibang terminology ho, glorified body. Wow, ito na. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, yan, meron tayong reincarnation, meron tayong incarnation, pero mas pinaniniwalaan natin yung resurrection. Amen ho, resurrection. Okay, gayon din naman, sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Praise the Lord. Sabi dito, walang karangalan at mahina ng inilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Grabe. Of course, pag napatay ang isang tao, wala na. Totally ho, ito ho ay nanghihina, pero ho, ang bibigay ng Diyos ay talagang napakaganda. Okay? Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Dalawa ho. Ang katawang pisikal at katawang espiritual, magkaiba. Ang katawan, meron ho ang anghel ay katawang espiritual. Walang karangalan, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon din katawang espiritual. Okay, tuloy natin. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa kay Adan. Okay ha, take note ha. Dalawang tao dito ho ang nagkakaroon ng comparison. Tingnan nyo kung sino yung pangalawa. Ang katawang panlangit ay katulad na nagmula sa langit, si Jesus. Sino yung una? Yung una ay si Adan. Pangalawa ho, si Jesus Christ yung tinutukoy. Kung paano tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, si Adan, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit, si Jesus. Ano bang katawang meron si Jesus Christ? Di maaari makabahagi sa karya ng Diyos ang may dugo at laman, at ang katawang nasisira ay hindi maaari magmana ng hindi nasisira. Kaya kailangan ho tayong umalis sa katawang ito at lumipat sa talagang eternal na katawan mo. Amen po ba? Ba't tayo matatakot mamatay? Kung may naalok naman sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Okay? Hebrews chapter, again, balikan ko lang ho, only life. Pangalawa, ito ho, ililinaw natin. Sabi dito ho, sa reincarnation, and of any second chance to believe after death, wala na hong, sino dito naniniwala na pag natapos na mamatay, pwede ko siyang ipag-pray, pastor. Lilinawin ko lang ha, pag namatay ang isang tao, wala na siyang pag-asa. Kasi ang sabi ng Biblia, pag namatay ang isang tao, haharap na siya sa hukuman. It's either pupunta siya ng langit o pupunta siya ng impyerno. Wala na ho, kasi tapos na yung mga bagay na dapat dito niya ginawa. So ngayon, paano natin i-deal ang bagay na to? Punta tayo ho sa No Limit Tangere. Nabasa niyo po ba yung No Limit Tangere? Ito statement ni Rizal. Si Rizal ho ay nagbabasa ng Biblia. Okay? According ho kay Rizal sa No Limit Tangere, page 72, sabi dito, but now, let's see how the idea of purgatory, yung purgatory ho dinidil ni Rizal, which is absent from both the Old and the New Testament. Binasa niya yung Bago at Lumang Tipan, wala siyang nabasang purgatorio. Sabi ni Rizal. Kasi di ba may mga iba tayo o mga ibang reliyon na nagsasabi nila, pag namatay ang isang tao, pwede pa siya ipanalangin. Sa amin yung mga Christian, mga born-again Christian, sa atin hindi na natin pinapanalangin ng patay. Yes. Ba't mo pa siya ipapanalangin? Ipanalangin mo man siya ng ipanalangin, wala ka nang magagawa sa kanya. Kaya ho, ang panalangin ay para lang sa mga buhay. Meron ka ba ngayong kilalang tao na talagang pagka namatay siya, alam mo, pupunta sa kapamakan, ngayon mo siya ipag-pray, ngayon mo siya iluhod ng iluhod, may pag-asa pa siya. Pero pag ang isang tao namatay na, according kay Rizal, wala ho siyang na-mention ni isang sita sa Bible. Sabi ni Rizal, sa Old and New Testament, wala siyang nabasa. Okay? Sabi dito, both the Old and the New Testament became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Hindi si Jesus at saka si Moses, wala man lang ni katiting na sinabi patungkol sa purgatorio dahil wala hong purgatorio. Pero sabi ni Rizal, may nabasa siya. Ba't kaya may nabasa tapos wala? Ang binasa kasi niya yung ang binasa ni Rizal kasi na 66 books ay pang mga protestante. Pumunta siya ngayon sa aklat ng Catholic. Ngayon ang nabasa niya sa Macabeo o sa Maccabees, chapter 12 on prayer for the dead. Yun nabasa niya. Kaya wala sa aklat natin sa Biblia, sa atin nung mga born-again Christian, dahil ang Bible natin ay 66 books. It means ito lang yung nasala. The rest ay hindi pumasa. Hindi pumasok doon sa canonization. Hindi siya pumasok. Okay? So, pag binasa natin ito, nililinaw ni Rizal mismo sa sarili niya, which is si Rizal, alam natin kung ano ang religion ni Rizal.
At meron pa siyang fraternity. O, alam natin yon. So yung background ni Rizal. Ito ho, nung binasa ko ito, tinignan ko yung mga nag-debate dito sa statement na to, marami din naniwala kay Rizal. Siyempre ho, dahil faith nila yon. So sabi niya, absent. Pag sinabi, wala talaga, wala siya nabasa. Kayo po ba, nung natapos niyo ang buong Bible, may nabasa kayo? Wala. Doon sa mga mag-a-attempt magbasa, wala ko kayong mababasa dyan na may purgatory. Okay, balikan natin. Hebrews chapter 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lang, yung salitang minsan lang ay isang beses lang. Lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Okay. Okay, balik tayo doon sa word natin. Okay, kasi meron tayong points na babasahin. Okay? Sabi dito ho, you only live once. Isang beses ka lang mabubuhay. Okay, isang beses lang. Bilang mga Kristiyano, paano tayo mamumuhay at gagamitin ang buhay na meron tayo upang ito'y maging makabuluhan sa harap ng mga tao? Una, ba't kaya sa harapan una ng mga tao? Kasi utos yun ng Diyos. At lalo na sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Okay? Number 1, ito ang pinakasagot lang. Ito lang po ang points natin ngayong araw na to. Para magkaroon ng kabuluhan ang buhay natin, yung isang buhay na meron ka para maging kagamit-gamit, para maging makabuluhan sa harapan ng tao at sa Diyos, mamuhay tayo ng may pag-ibig. Kaya natin gawin to? Mamuhay tayo ng may pag-ibig. Okay, John chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Sabi, ang sarap sana sa pakiramdam kung nai-apply natin to. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yun pala ho ang paraan para makilala tayo ng mga tao sa labas. Nakikita ang mga Kristiyano nagmamahalan. Pero ho, masama ho ang nangyari. Maraming mga Kristiyano ho nag-aaway. Kaya sirang-sira ho ang Kristyanismo, mga born again Christian. Dahil ultimo ho, tayo mga born again, hindi tayo nagpapangayos. Tama? Noong panahon ho, wala hong pangalan ng mga simbahan, maliban saan? Kung saan ang lugar, yun ang pangalan ng simbahan. Simbahan sa Efeso, nabasa niyo ba? Simbahan sa Thessalonica, nabasa niyo po ba? Ganun lang. Kasi yung simbahan na yun, kay Kristo, hindi kung kani-kanino. Naggulo na talaga ng mundo ngayon. Kaya maraming hindi na ayaw na mag-born again, ayaw na mag-Christian, sa gulo ng mga Kristiyano. Okay, mamuhay tayo na may pag-ibig una sa ating Diyos. Okay, sa Diyos. Mateo chapter 22 verse 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos at yun ho, hindi mo yan masasaulo. Kahit kailan, walang magyayabang, nasa ulo niya ang buong Bible. Okay? So ito ho, para makabisa mo, isa lang ang pwede mong i-apply at pwede mong gawin. Yun yung pag-ibig. Dahil ang kabuuan ng utos, pag-ibig. Pag nagawa mo yun, itong kapal na ito, may i-apply mo sa iyong sarili. Sabi ng Biblia, ito ang pinakamahalagang utos. Ang tanong, paano ba natin mamahalin ng Diyos? Ito ang sagot. Lucas chapter 4 verse 8, ito yung conversation ni Jesus at saka ni Satanas. Okay, ito ang conversation nila at ito ang conclusion ni Jesus Christ. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos, siya lang ang sinasamba at siya lang mo ang pinaglilingkuran. Nung si Jesus Christ nandito sa sanlibutan, tandaan niyo ho, ni minsan hindi ni Jesus Christ itinaas ang kanyang sarili. Sinong tinataas ni Jesus Christ? Yung kanyang Ama na nasa langit. Kaya nga, ang preaching ni Jesus Christ, isa lang. Your kingdom come. Yung kingdom, may sinasabi si Jesus Christ na kaharian kung saan nandun nakatira ang kanyang Ama. Yun ang langing pangaral ni Jesus Christ kahit saan sa magpunta. Ngayon, pagtaas ni Jesus Christ sa langit, siya naman ang ipinapangatan. Nakita niyo kung paano ang benepisyo nun. Sabi ni Jesus Christ sa mga apostol, sa Gawa chapter 1, sabi ni Jesus Christ, nagsalita pa si Jesus sa aklat ng Gawa, sa chapter 1. Sabi ni Jesus Christ, wag muna kayong aalis dito, antayin niyo muna yung pagbaba ng banal na Espiritu bago kayo umalis. Kasi yung banal na Espiritu ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan at kakayanan ng inyong mga sasabihin. Pag akyat ni Jesus Christ sa langit, bumaba ang banal na Espiritu, napuspos sila at nagsalita sila ng iba't ibang wika. Ang tanong, anong mga speaking in tongues ang ginamit nila? Kung sa panahon natin ngayon, kung sino dito, mayroon ba dito Ilonggo? Ilongga, meron. Meron ba dito Cebuano? Kung napuspos ang mga apostol sa panahon natin ngayon, ang sasalitain nila, mas Bateño,
Ilonggo, Cebuano, Waray, yun ang sasalitay nila. It means nauunawaan. Ang speaking in tongues ay dapat nauunawaan. Dalawa ho ang uri ng speaking in tongues. Yung nauunawaan at yung isa ho, Diyos lang ang nakakalam. Okay? So anong speaking in tongues ang ginagamit mo? Pastor, yung Diyos lang ang nakakalam. Kaya mas gamitin mo siya sa panahon na kayo lang ng Diyos ang nag-uusap. Okay po ba? Pero pag nandito ka sa pulpito at hindi ko sinasabi wag, pero sikapin mo na hindi ka nag-i-speak in tongues. Alam niyo ba yung English na to, hindi ko rin to gusto. Na mga Tagalog ang audience, pero nag-i-English speaking in tongues na rin yun. Kaya pinapaliwanag sa Tagalog. Okay? Tuloy natin. Mamuhay tayo na may pag-ibig, number 1 sa Diyos. Dito na tayo magtatapos. Mamuhay tayo na may pag-ibig sa ating kapwa. Dahil isang beses lang tayo mabubuhay. Okay? Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kanina ho, binigyan tayo ng definition kung paano natin humamahalin ng Diyos sa pamagitan na siya lang dapat ang sinasamba at siya lang dapat ang pinaglilingkuran. Sabi ni Jesus Christ kay Satanas. Kasi sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung sasambahin at paglilingkuran mo ako. Sabi ni Jesus Christ, mali ka. Mahal ko ang aking Ama, mahal ko ang aking Diyos, kaya Diyos lang ang aking paglilingkuran, siya lang ang aking sasambahin. Okay, sabi ni Jesus Christ, pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Efeso chapter 5 verse 2, mamuhay kayo na may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Paano tayo inibig ni Jesus? Natanong ko na ba sa sarili mo, Lord, paano mo akong minahal? Ito, iniaalay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Ginawa ni Jesus Christ para maipakita niya sa iyong mahal ka niya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Grabe ano? Paano kaya tayo mag-offer na paano ka magmahal ng tao? Tanong lang ho, paano ka magmahal ng tao? Pastor, sa magulang, sa mga tatay, kaya nila na-i-preach na mahal nila ang kanilang mga pamilya sa pamagitan ng paghahanap buhay. Totoo po yun. Pag-aalay ng lakas. Amen? Si Jesus Christ, hindi lang lakas ang inalay niya, buong buhay niya, kasi mahal niya tayo. Okay, ang tanong, paano natin i-demo ang pag-ibig sa iba? Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Yun na yung pinaka-keyword. Kaya, dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Ganun lang din pala ho ang model. Okay, sabi ni Jesus Christ, gusto mo matuto magmahal? Eto, binigay ko ang buhay ko sa iyo para matuto ka magmahal sa iba, ibigay mo rin ang buhay mo sa kanila. Mahirap gawin, tama? Paano kaya yung pastor? Babalik na tayo dito sa kanya-kanya nating needs. Sino dito, alam nyo mo, ito ang expression ng pag-ibig ko sa inyo, yung pag-preach ko, kasi ito yung calling ko, ang mag-preach. Sa pamagitan ng regalo ng Diyos na kaloob sa akin, na mangaral ng salita ng Diyos, ito yung way ko para mag-express ng pag-ibig. Ang tanong, paano ka mag-express ng pag-ibig mo? Pastor, ako po ay ramdam ko sa sarili ko, tinawag ako ng Diyos, giver ako. Pwede ka ba mag-express ng pag-ibig mo sa pamagitan ng pagbibigay? Pwede. Eh kung ikaw ay teacher, pwede. So ibig sabihin, babalik ka ngayon sa regalo ng Diyos, sa kaloob ng Diyos na binigay ng Diyos sa iyo para ma-express mo yung pag-ibig mo, hindi lang para sa Diyos. Kaya nga may tao sa paligid natin dahil sila mo ang ating mong papakitaan. Ang tanong mo, sa totoo lang, hindi naman kailangan talaga ng Diyos. Kaya mo naiibig ang Diyos dahil iniibig mo ang iyong kapwa. Kaya naiibig mo ang Diyos dahil pag inibig mo ang iyong kapwa, number 1, ano na magbasaya ang Diyos? Dahil tinutupad mo ang kanyang utos. Di ba utos ng Panginoon, ibigin natin ang ating kapwa. Okay, so ito yung conclusion natin. Mamuhay tayo na may pag-ibig sa ating Diyos, sa ating kapwa, bilang may isang buhay. Okay, paalala, matatapos na po. Isang beses lang po tayo mabubuhay sa mundong ito at isang beses lang din po tayong mamamatay. Binalikan ko lang yung ating intro. At ngayon, ang conclusion ganito. Minsan lamang. Sana mo mamaya pag-uwi mo, hindi kita inuutusan, pero huwag mong kakalimutan na yung buhay na meron ka, minsan lang yan. Di ba pag dapat pagpipikit ka, Lord, itong isang buhay na meron ako, ano po ba ang gagawin ko para magkaroon ito ng impact? Para magkaroon ito ng significant. Dapat may iniisip kang gano'n, Lord, isa lang ang buhay ko, pero Lord, ang iniisip ko, Lord, paano ito makapag-impact ng buhay sa iba? Okay, hamon, tatlong hamon.
Gawin nating makabuluhan ang buhay na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Yan ang ating hamon. Yan ang una. Pangalawa, huwag natin itong sayangin. Mga kapatid, huwag mo sayangin yung buhay na meron ka. Isa na nga lang, sinayang mo pa. Sa totoo lang, kung alam mong isa lang ang buhay mo, hindi mo yan sasayangin. Sino dito ho may pera, last na pera mo na, sinayang mo pa? Sino dito? Di ba wala? Kasi alam mong ito na lang. Ang buhay na meron, kaya na yun. Okay? Huwag natin sayangin ang isang buhay at huwag natin sayangin at hayaang magugo lamang sa lungkot. Nalulungkot ka ba ngayon? Gusto mo bang gugulin na lang dyan ang isang buhay mo sa lungkot? Lugi ka. Isa lang yung buhay mo. At yung lungkot mo na ginawa mo ng 1-2 oras, hindi mo na yan mababalikan dahil ang oras hindi mo na mababalikan. Okay? Ginugol mo sa lungkot ang isang buhay na meron ka. Ginugol mo sa pagkabalisa ang isang buhay mo. Sayang. Ngayon, meron ka ng option. Isa lang ang buhay mo, saan mo ito igugugol? Mag-i-enjoy ako. Pwede ba yun? Magsasaya ako. Pero wag na wag mo kakalimutan yung mission mo. Pwede ba magsaya habang nag-mission? Tama yung sabi ni Pastor Akila. Sa trabaho, pwede ka maging masaya. Paano ka ba magtrabaho? Ayan, gising sa umaga yung nag-aaral. Pag gising sa umaga, eskwela na naman. Alam mo, ang pinaka-advise, huwag ka na mag-aaral. Hindi ka pala masaya. Ang sarap kausap ng mga ganun tao. Pagod na ako sa trabaho ko. Huwag ka na magtrabaho. Wala kang makakain. Ay, magkatrabaho ako. Gusto ko na pa. Hindi ka na makakakyat ng mundo. Kung nakakyat ka ng mundo, kawawa naman. Huwag mo na gugulin ang iyong buhay sa pagkabalisa. Okay, pasok sa tampo. Mayroon ba dito tampo? Huwag na ho. Kasi sayang. Sayang, okay? Galit. At ang pinakalas, ito ang pinakamalupit, yung puot. Isa na lang ang buhay, ginugol pa sa pagkapuot. Grabe, isa na lang ang buhay, ginugol pa sa pagkapuot. Okay, sa mga mag-asawa na may tampuhan, huwag na akong magtampo. Sayang yung momentum. Sayang yung moment. Maglit na lang. Minsan lang mo ang buhay. Babalikan ko lang kasi precious ang buhay. Minsan lang ang buhay. Huwag na natin gugulin sa lungkot, problema, pagkabalisa, tampo, galit at puot. Huwag na huda natin igugol yan kasi isa lang ang buhay. Bagkos, igugol natin ang ating buhay sa pag-ibig sa ating Diyos at ganun din sa ating kapwa. Doon na lang natin siya itodo. Pwede ba ganon? Pag-isip mo sa umaga, nagkalat ang kapitbahay, ano sasabihin mo? Kaysa maghapong kang pikon, kaysa maghapong kang galit, walisin mo na lang nang nakangiti. Tapos ito, trabahuin mo na to. May nabasa kang post at ikaw pinariningan, kaysa i-develop mo sa puso mo yung galit. Isa lang ang buhay. Pwede bang ganon? Kaya natin magpalampas, pinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Okay? At ang sabi ho ng mga ngaran, ito yung pinagkunan ng mga tao na nag-declare ng YOLO. You only live once. Sabi ng mga kabataan na nag-practice ng YOLO, sabi nila, isang beses ka lang mabubuhay, isang beses ka lang mag-i-enjoy sa buhay, isang beses ka lang magliliwaliw sa buhay. Gawin na natin ang lahat. Yun ang nakita nila kay Solomon. Pero si Solomon na nagpakaliwaliw sa buhay, ito sabi ni Solomon. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Si Solomon na nagsabi, kumain ka, uminom at magpakasasa sa lahat ng iyong mga pinagpaguran. Si Solomon na nagsabi, in-apply ng maraming tao. Pero si Solomon na nagsabi, may consequence kasi yan. Ang binasa lang muna ng mga tao ay yung maganda lang. Hindi nila binasa yung dulo. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti at masama, ipagsusulit natin ito sa Diyos. Doon kayari. Hindi masama na nag-enjoy ka, hindi masama na nagliwaliw ka, pero dapat hindi ka doon natapos. Dapat natapos ka pa rin sa paghingi ng tawad sa Diyos. Tama? Yan ang sabi ni Solomon. Lord, patawarin mo ako. Kasi pagharap ni Solomon sa Diyos, ang hahanapin pa rin ng Diyos kay Solomon. Sino? Hindi yung mga tao sa paligid niya, kundi siya mismo. Amen o? Ito ang mensahe ng Panginoon, you only live once. Palapakan natin si Lord. Sa Diyos po ang papuri.